pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas noong 1898 ay nagsagawa ng isang bagong yugto sa arkitektura ng Pilipinas. Ang Amerika ay nagtatag ng isang American-style na pamahalaan at urban planning na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng sekular na edukasyon at serbisyong pampubliko. Inilaan ang mga pagsisikap ng pagpaplano sa Pilipinas upang makapag-ambag sa mas malaking inisyatibo ng Amerika, mapapubliko man o mapapribado, upang lubos na makilala ang potensyal na pinakabagong pag-aari ng Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng baybaying kagaya ng Naples, ang pag-ikot na ilog na gaya ng sa Paris, at mga kanal na tulad ng sa Venice, ang lungsod ng Maynila ay may isang natatanging oportunidad sa kasaysayan ng modernong panahon. Ang pagkakataong lumikha ng isang pinag-isang lungsod na katumbas ng pinakadakilang mga lungsod na makikita sa Western world, kasama ang walang kapantay at walang katumbas na makikita sa isang tropical setting. Ganito ang sinabi ng Amerikanong arkitektong si Daniel Burnham nang ipakita niya ang kanyang dakilang plano para sa Maynila noong 1905. Matapos ang mahigit 100 taon, ilang bahagi lamang ng kanyang plano ang ganap na sinunod. Noong 1904, dumating sa Pilipinas ang bantog na arkitektong si Daniel H. Burnham sa paanyaya ng gobyerno upang magplanong ng isang modernong Maynila sa loob lamang ng wala pang isang buwan upang gumawa ng isang engrandeng plano. Sa mga panahong iyon, kilalang tagataguyod na si Daniel Burnham ng kilusang City Beautiful, isang pambansang aktibidad sa US kung saan umuupa ang mga lungsod ng mga tagaplano o magtaguyod ng permanenteng komite upang matiyak na ang paglago ay hindi lamang makatwiran at sistematiko, kundi magdudulot din ng magagandang mga gusali, parke, at mga puwang sa lungsod. Sa panahon ng pagbisita ni Daniel Burnham sa bansa, ang Pilipinas ay sumasailalim sa isang pakikibaka para sa kalayaan, at ang tingin noon ng mga Pilipino kay Burnham ay isang personifikasyon ng Amerika na sumusubok na kontrolin ang bagong kolonya nito. Ang lungsod ng Maynila noon ay mayroong populasyon na 100,000 lamang, ngunit inisip ito ni Burnham bilang isang metropolis na paninirahan ng milyon-milyon na may mga multi-lane na daanan na nagliliwanag mula sa mga gitnang distrito nito. Naniniwala siya na ang isang perpektong lungsod ay maaaring maging parehong maganda at komersyal na maaaring pinakamahusay na makikita sa kanyang mga plano sa lungsod ng Chicago at Washington DC at makikita sa kanyang mga disenyo ng arkitektura. Nais ni Burnham na ang Maynila ay maging the city beautiful of the Orient, ang perlas ng silangan. Ang Maynila ay dapat maging katulad ng Roma, Paris at Venice. Nakatuon ang plano para sa lungsod ng Maynila sa 3 pangunahing pagpapabuti: pagpapatupad ng mga modernong network ng transportasyon, pagpapalawak ng mga parke ng lungsod, at pagpili ng pinakamahusay na mga lugar para sa mga gusaling sibiko. Ayon sa isinulat ni Burnham, ang bawat seksyon ng lungsod ng Kapitolyo ay dapat na tumingin ng may paggalang sa simbolo ng kapangyarihan ng bansa. Ang kanyang plano ay lumikha ng isang lokasyon para sa isang pambansang monumento ng Pilipino sa isang plaza sa harap ng sentro ng pamahalaan. Sa pamamaraan ni Burnham, ang lahat ng mga bagong gusali ay dapat walang maluhong dekorasyon, ngunit maingat ang pagdisenyo at maayos ang mga proporsyon. Inirerekomenda niya ang paghalo ng isang makasaysayan na tampok ang Western architecture kasama ang mga gusali ng gobyerno na may whitewash concrete, halimbawa upang tularan ng estilo ng kolonyal na Espanya at maging praktikal sa tropikal na kapaligiran. Ang pangitain ni Burnham para sa Maynila ay isang sentro ng pamahalaan na sinakop ang lahat ng Wallace Field na umaabot mula sa Luneta hanggang sa kasalukuyang Taft Avenue. Ang Kapitolyo ng Pilipinas ay dapat itayo sa dulo ng Taft Avenue Field na nakaharap sa dagat na binubuo kasama ang mga gusali ng iba't ibang mga bureaus at departamento ng gobyerno, isang malakas na quadrangle, lagoon sa gitna at isang bantayog ni Rizal sa dulo ng Luneta. Ang bahagi ng plano ay nakatuon din sa isang maayos na lokasyon ng mga lugar ng gusali para sa iba't ibang mga aktibidad.
Ang bagong hotel na itatayo ay naiplano bilang isang world-class resort and casino at ang mga boat clubs ay ilalagay sa magkabilang panig ng bagong luneta. Pinakamahalaga, ang lugar ng universidad ay dapat na nakalagay sa Santa Mesa Heights para sa isang conducive learning. Iminungkahi ni Burnham na ang lumang kanal sa paligid ng Intramuros ay dapat tambakan ng lupa kung saan naniniwala siya na sa pamamagitan nito ay maaalis ang isang panganib sa kalusugan ng publiko at upang maging bakante ang lupa para sa recreation. Ayon kay Burnham, ang Intramuros ay dapat mapangalagaan sa kabila ng mga pagtutol mula sa marami na ang mga pader nito ay nagiging sanhi ng pagbara sa trapiko at sa maayos na bentilasyon. Iminungkahi rin ni Burnham na mapalaki ang luneta sa isang 30-acre park na maglagay ng halos 1,000 na talampakan tungo sa Maynila Bay sa isang reclaim na lupain. At bilang isang urban design element, dapat ay lumikha ng mga water fountain na makikita saan man sa lungsod na kagaya ng makikita sa Roma. Iminungkahi rin ng isang seaside boulevard na itayo mula sa Maynila waterfront hanggang Cavite at ang lokasyon ng mga parke at parkway upang mabigyan ng sapat na mga pagkakataon para sa mga libangan at sapat na mga breathing spaces sa bawat quarter ng lungsod. Para naman sa mga kalsada, naniniwala si Burnham na dapat silang magkaroon ng 3 pantay na prioridad para sa mga puno at landscapes, mga naglalakad at sasakyan. Ang pagtatatag ng isang sistema ng kalye na makakakuha ng direkta at madaling komunikasyon mula sa bawat bahagi ng lungsod hanggang sa iba pang sektor o distrito. Sa tuktok ng pangunahing grid, ang sistema ng sirkulasyon ay nagre-radiate mula sa sentro ng pamahalaan. Binigyang diin ni Burnham na ang mga plano sa kalye ay dapat matugunan ang mga kinakailangan na hinaharap at hindi kung ano ang kinakailangan ng kasalukuyan. Para naman sa mga matataong komunidad, inirerekomenda ni Burnham ang isang hugis parihaba na sistema ng bloke na magpapahintulot sa sikat ng araw na tumagos sa lahat ng panig ng gusali. Inirerekomenda ni Burnham na mapabuti ang mga sistema ng transit sa Manila sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga diagonal arteries na nagmumula sa New Central Civic District sa mga lugar sa labas ng lungsod na kung saan ay hindi pa naookupahan. Sinaliksik niya ang konseptong ito ng ilang taon na mas maaga sa kanyang disenyo para sa kabisera ng Estados Unidos. Tampok ni Burnham sa plano ng Maynila ang mga transportasyon, mga civic buildings at parke mula sa plano ng Chicago. Bahagi ng plano ni Daniel Burnham ay ang pagbuo ng mga waterways sa Maynila para sa transportasyon. Nakita ni Burnham ang Venice, Paris at Naples sa mga estero ng lungsod at inisip ang Pasig River, ang Binondo Canal at iba pang mga daanan ng tubig bilang mga pangunahing sistema ng transportasyon. Ang mga riverbanks ayon sa isinulat ni Burnham sa kanyang ulat ay gagawin ng may kasamang mga shaded drive. Isinulong din niya ang pagkakaroon ng mga resort para sa tag-init at binanggit ang kalapit na mga lalawigan ng Laguna at Bataan bilang mahusay at accessible na mga resort sa tag-init. Limitado ang oras ni Burnham sa Pilipinas. Ipinaliwanag niya na ang plano ay nakuha mula sa mga pangkalahatang impresyon sa halip na tumpak at detalyadong mga survey. Ito ay tunay na inilaan bilang isang pangkat ng mga mungkahi sa halip na isang kompletong plano. Pinili ni Burnham si William E. Parsons, isang architect na graduate ng Yale, upang maisagawa ang kanyang mga plano, kaya't si Parson ang naging responsable sa pagpapakahulugan at pagbuo ng mga disenyo para sa Maynila at Baguio. Binigyan si Parson ng responsibilidad na magbigay ng mga disenyo, mga guhit, pagtutukoy at mga pagtatansya para sa lahat ng mga pampublikong gusali sa lungsod. Ang mga disenyo ng gusali sa panahong iyon ay kakawig ng mga templo ng Greek at Romans na nagpapakita ng monumento, simple at formalidad. Sa halos 9 na taon na ginugol niya sa Pilipinas, inangkop ni Parson ang mga plano ni Burnham habang nananatiling tapat sa kanilang orihinal na hangarin. Bagamat hindi ganap na maisa sa katuparan ang mga pamamaraan ni Burnham, sa kabila nito ay nag-iwan ng isang hindi mailalayong marka sa oryentasyon ng lungsod,
public transit system at waterfront park. Ang Burnham Plan na tinawag ng London Times na A Miracle by Aladdin ay inaprubahan ng lehislatura ng Pilipinas at sumang-ayon na magtabi ng 2 milyong piso bawat taon para sa pagpapatupad ng plano. Ngunit nang umabot sa 16 million ang pondo, nagpasya si Pangulong Manuel L. Quezon na gamitin ang pera sa mga proyekto sa irigasyon. Nabanggit ni Quezon na ang mga palayan ay mas mahalaga kaysa sa mga magagandang istruktura para sa Maynila. Ang pagtatayo ng legislative building ay nagsimula ng maaga noong 1920s. Ang konstruksyon ay kalat-kalat na tumagal hanggang 1926 at nagkakahalaga ng halos 6 na milyong piso, isang bargain price ngayon. Nang ang kalahating gusali ay natapos na, ang mga sulon ng Pilipinas ay nagpasya na ito ay babahayan hindi ng pambansang aklatan kundi ng mga legislative halls at offices. At nang maglaon, pinayagan din ang pambansang aklatan na sakupin ang basement. Sa iminungkahi ni Burnham tungkol sa sentro ng pamahalaan, 3 mga unit lamang ang itinayo, ang pambatasang gusali na orihinal na inilaan bilang pambansang library at ang gusali ng pananalapi, kasalukuyang Museum of the Filipino People at kagawaran ng agrikultura na ngayon ay kagawaran ng turismo na natapos sa bisperas ng digmaan. Nang panahong iyon, napahamak ni Ginoong Quezon ang plano ng Burnham sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong kapital sa labas ng Maynila na pinangalanan sa kanya ang Quezon City. Ayon kay Nick Joaquin, ang gusali ng pambatasan kasama ang lumang Jones Bridge ay walang alinlangan na ang pinakamagandang ating naisakatuparan sa neoclassic na paraan. Sa isang sandali, sa ating kasaysayan, ang estilo ng mga Romano ay umaangkop sa ating pag-uugali at tayo ay nakapaglikha ng isang istrukturang elegante at may dangal. Ang post-war edifice ay sumasalamin pa rin sa matahimik na espiritu ng orihinal at tumatayo bilang isang paalala sa maluwalhating pangarap ni Burnham at sa mga araw na kung saan nadama natin na maging isang marangal tulad ng mga Romano na lubusang nagtataguyod ng isang republika. Ano kaya ang mga tiyak na plano ni Burnham para sa Maynila at Baguio? Maaari pa bang ipatupad ang mga ito ngayon? Kung ang kalahati lamang nito ay isinagawa, ang Maynila pa rin ang magiging pinakamagandang plano ng lungsod sa silangan. Ang larawan ngayon ng Maynila ay isang masikip na lungsod na nagdurusa sa kawalan ng pag-asa at sakit na panlipunan. Ang patuloy na pagdagsa ng mga migrante mula sa iba pang mga lalawigan ay naging sanhi ng pagkapuno ng mga tao sa mga urban areas ng Manila.